Good morning guys, at yun ngayon nandito tayo ngayon kila Marcos at kakagaling lang namin sa pagmi-mission. Nagpunta kami kila Nanay Isin para tingnan kung nandun sila para sa ganun palipad doon sa bahay kasi yung pagpunta namin doon is wala pa sila. So yan, pagpunta namin doon sa bahay nila wala rin sila doon. Sabi may pinuntahan daw sabi ng mga kapitbahay doon at kahapon kasi sumahod sila sa senior citizen nila, yung pension nila senior. So nakakuha sila ng pera kahapon kaya malamang ngayon namimili sa sentro. Hindi naman namin hinanap kasi hindi namin gusto talaga pumunta. Nasabihan naman namin yung kamag-anak na kung sakaling makita sila is lumipat na doon sa pabahay kasi okay naman yung pabahay. So settle naman na doon, okay naman doon kahit yung nung pinapalipat namin sila 3 weeks ago pa. Pinapalipat na namin sila kaya lang hindi sila naglipat. At sabi ng kamag-anak ngayon nga daw So, yan, nag-aakot kami dito. Mga gamit nila Marcos. Sila lang pa nag-aakot kasi bawal tayo niyan. So, yan. Paalis na sila ngayon. Anong oras na? Mag 11 na yata. Yung mga gamit nila. Balik na sila ng Candelaria. Kasama yung sila Baby Marcos kasi tapos na yung nila kahapon. Yung moving up. Tapos graduation ng isang anak nila ni Marcos. At okay naman na doon din tayo kahapon. Yun nga, nakapag-video pa tayo sa inaanak. Nakakatawa yung in-upload ko sa Facebook page natin kasi yun nga, hindi ko lang na-edit siguro na nalagyan ko. Hindi ko na nilagay na inaanak ko yung bata na yun. So, yan, sa mga na scam ng post ko na yun. Inaanak po natin yun, yung sinamahan ko doon na nakiusap lang yung kumpare ko na kung pwede videoan ko yung yung inaanak ko nga pag-akyat sa pagbabaan nila ng stage at ako rin taga-picture sa kanila at wala man taga-picture doon kaya yun nakakapag-capture tayo sa kanila. So yan, gayak lang kami, busil lang si Marcos, busy kasi naghahabol sila ng oras, hindi pwedeng gabihin sa daan. Alam niyo naman sobrang lubak ng daan sa Quezon kaya hindi pwedeng aabutin ka ng dilim doon sa parteng malubak na yun. Baka masira pa yung sasakyan at bigla ka mapaano sa malalim, ma-bounce ng sobra, tapos may sakay pa sila mga bata kaya kailangan talaga mag-alis sila ng maaga dito, hindi abutin ng dilim sa daan kasi sobrang delikado pag inabot ng dilim sa daan, sobrang lubak nga ng daan. Okay lang sana kung sementado na pantay, hindi okay lang kahit gabihin kasi kung aabutin din naman ng dilim tapos ganoon yung kalsada, sobrang delikado kaya yan, gagayak na sila. Maga pa naman, alas 10 yata, alas 11 at gagayak naman na sila. Mga dala nila at hindi ko alam kung ano yung mga yan. Sabi mga pinaglumaan na gamit dali nanay sa sa Isabela kasi alam ko diretso na rin yata si nanay yung magulang ni Commander kasi magpapaani doon. So di ko sure pero ang alam ko ganun ang mangyayari. Mga gamit nila, mga dami nilang gamit. Medyo matagal sila doon at ako ma-stay lang muna sa Bicol at kung may mga kung medyo kaya na natin pwede natin kasi gasuin mga beneficiary dito at pwede naman makisuyo sila basta't kaya natin. Pero sa ngayon hindi muna ako masyado nagmumotor kaya kapansin nyo si Marcos yung pinag-drive ko at mabigat din yung motor kaya angkas lang muna tayo sa ngayon. Sila ng Marcos kapag so yan, dito tayo ngayon sa bahay at yun, nandun na sila Marcos, kaalis lang at pabalik na sila ng Candelaria. So yan, iwan na tayo sa Bicol. Kalungkot lang din tayo nakapag-mission pero sabi ko nga okay lang kasi medical condition naman tayo kaya siguro I'm sure naman naunawaan nyo, naubasa ko naman yung mga comment nyo. Salamat sa mga nagdadasal sa mabilis sa ating paggaling at sa mga nagpapayo sa atin kung ano yung mga dapat gawin. Maraming salamat po kay Tita Pay na nag-chat sa akin kung yan yung mga dapat kong gawin. Salamat Tita Pay at sa iba pang mga viewers namin na patuloy na nanonood na maalalay sa amin. So yan, doon na sila Marcos at papunta na ng Candelaria. So tayo dito ngayon nasa bahay lang at taong bahay muna tayo at nagsabi naman ako kay mama na tayo ko dalhan na lang ako ng mga
kaya sinawalis at magkakayos ulit tayo ng walis katulad ng dati. Gagawa ulit tayo ng walis tingting. Tsaka titignan ko ba kung ano pa yung mga pwedeng pagkakitaan habang nasa bahay tayo. Kung ano yung mga pwedeng maging business natin pansamantala, kasi kailangan natin, hindi tayo kailangan mo kumbaga kailangan nating hindi mabakante, kasi may pinag-aaral ako. Alam na ibang viewers yan na may kapatid ako nag-aaral ng college, so kahit paano ako yung sumusustento sa allowance saka sa ibang gastusin. Tulong naman kami ng kapatid ko, may kapatid akong katulong sa pagpaparal sa kanya, pero sa akin nakatoka yung iba, yung mga allowance sa sa akin nakatoka, kaya hindi tayo pwedeng mabakante ng trabaho. Kaya habang nandito, maghanap ako ng mga pwedeng pagkakitaan dito na yung kaya lang natin. Siyempre, alam naman natin yung aware naman tayo sa kalagayan natin, sa sitwasyon natin, kung ano yung mga hindi natin dapat gawin. So, yan. At bahala na kung ano yung mga Pero yung pagkakaisang walis, since magaan lang naman yun, walis tingting lang naman yun, hindi naman siya ganun kabigat. Siguro pwede naman sa atin yun na gawin natin. At kung iba pa, maghahanap ako kung pwede ng pagkakitaan natin sa dito sa habang nasa Bicol tayo, habang papagaling tayo, kasi ayoko mabakante ka. Lalo't mabigat-bigat na responsibilidad yung college student na nandun, nasa diet pati siya ngayon, nag-boarding house, kaya kailangan natin mag tuloy-tuloy pa rin ng trabaho. Tapos bukod doon, may inuhulugan pa tayo na service. Yung motor natin is hindi pa tapos, kaya kailangan ko talagang kumbaga hindi mabakante sa trabaho. Kaya kahit ganito yung kondisyon natin, hanap tayo ng paraan para may mapagkakitaan kahit paano. Kahit nasa bahay lang tayo, kung ano yung mga pwedeng gawin. So, hindi mo pwedeng magtindahan dito kasi nasa sulok yung bahay namin, nasa tago. Kaya walang bahay dito. Dadalawa lang kaming bahay dito, tapos nasa labas na yung iba. So, hindi ko pwedeng magtindahan. Napaka layo, sulok, tapos bukod doon maraming aso dito sa amin. Kaya, ganun. So, siguro, lang tayo, tatanim-tanim na lang muna ulit tayo, kasi natin yung pagtatanim dito sa bahay, mga gulay, mga kung anong pwedeng pakinabangan. Since dito naman tayo, siguro naman hindi naman mabigat yung pagtatanim, at dahan-dahan na lang siguro, yung wag lang mapipersa, at para sa ganun, kahit paano may malibangan tayo, may magawa tayo dito at exercise, kasi hindi tayo sanay na yung walang ginagawa, na yung hindi na tayo sanay na hindi lumalabas. Kaya sa ngayon mapipilitan tayo hindi talaga lumabas, pero pag dito lang sa bahay siguro pwede naman, may magagawin tayo. Kaya yun, basta tuloy-tuloy lang anong yung tapos yun nga, sabi nga na iba, maraming salamat sa mga sumusuporta, na sabi patuloy tayo mag-vlog kahit ano yung vlog natin at susuportahan nila. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa amin, sa lahat ng mission namin, sa lahat ng kung ano mang ginagawa namin sa ngayon. So pasensya na kung hindi tayo nakapag-mission, hindi tayo nakapag-charity sa ngayon. Ayan nyo, pagsisikapan kong gumaling agad ng mas maaga para makabalik tayo sa pag-mission, makasama tayo kay Marcos, kasi laking kawalan na wala tayo sa team na yun. Kasi alam nyo naman yung mga ginagawa natin doon. Saka hindi na kami sanay na magkahiwalay, na hindi nagmi-mission. So ayun. At sabi nga ni Mark, usapan sana namin, ako mag-aasikaso ng mga beneficiary dito, pero sabi ko nga hindi na ako pwede magmotor, kaya yung motor ko tinuturuan ko yung kapatid ko magmotor, para siya na muna yung gagamit pansamantala, para kung halimbawa may bibilin sa labas, may mga kailangan papunta sa kabilang bahay, siya na muna yung gagamit ng motor natin. At ako hindi na ako pwede magmotor. Rin yun, na bawal tayo matagtag, lalo dito sa amin, na alam nyo naman ang kalsada sa amin medyo maluba, kaya di tayo pwede matagtag, bawal sa atin yung motor. Kaya pero okay lang yan, at basta tuloy-tuloy lang tayo sa kung anong ginagawa natin. Kung kaya natin makatulong sa ganitong paraan, kung ano kaya natin may tulong kahit ganito tayo, so tutulong tayo. At anytime naman may contact naman tayo kay Mark, kung may kailangan sila, sabi sila sa akin, kung may kailangan ako, sabi ako sa kanila. Ganun lang naman yung usapan namin nila Mark, ni Commander. Ang sabi na rin naman si Commander. So tatry ko muna yung mga alternative na pwedeng makapagpagaling sa akin. Pinapanood ko yung mga exercises, mga dapat gawin para sa ganun, kahit paano. Meron naman daw, may mga nakikita naman akong nagkakaganto na hindi na inuoperahan, may mga ginagawa lang sila. So yun yung mga ginagawa natin, exercises, pagpapalakas ng abdominal, may nakalagay doon, pagpapalakas ng abdominal, sa mga kung ano-ano. So yun, ginagawa naman natin yun. Yung paghiga na may unan sa puwet, ginagawa naman natin lahat. Kung ano yung mga pwede natin gawin, kung ano yung mga pwedeng iwasan, iniiwasan natin. So ganoon tayo ngayon, para mas mabilis yung recovery.
para mapag-mission tayo ng maaga bago matapos yung taon na ito. Sana makabalik tayo sa pag-mission bago matapos yung taon na to. At sabi ko nga, kung hindi madala sa ganon, sa mga alternative na ano is try ko lang mga 1 month or 2 months. Pag hindi nadala, diretso tayo operation, kasi nandiyan naman yung may plan B naman tayo yung operation, at nandiyan lang naman as long as naalagaan ko siya na wag lumala. Sabi naman, may kausap din naman ako dito na ano ng doktor, kasi may kaibigan din naman ako dito, alam niyo naman may kaibigan tayo sa ano dito sa Medicare dito, at sinabi din naman nila na as long as naalagaan mo na hindi lumala is hindi din naman masyado pang ano na operahan. Pero kung basta't kung halimbawa may nararamdaman ka ng masakit, sumasakit ng sobra, or may kakaiba na, dalhin mo na at pwede na naman operahan, sabi nung kaibigan ko. So gano'n ang magiging sitwasyon natin. Kaya yan, dito muna tayo sa bahay at papahinga muna ako kasi galing kaming mission. Higa ko muna to, alam niyo naman medyo matagal tayo nakatayo. Nag-mission kami kay Nanay Isin, tapos doon pa sa kaya pa ba kami punta kay Nanay Isin lang pala, at nagtulong din ako paghakot kay Mark ng gamit, pero hindi na ako nagbuhat. Nagtulong lang ako taga-hawak, taga ano ng tali, tapos taga-paalala ng mga naiwan niya, kasi may mga bagay si Mark na nakakalimutan. So yun, kaya pala natin kung ano yung mga dapat gawin, at kahit paano naman yung nagpapaalala nakalimot. At maalala ko, naiwan ko sa Candelaria yung helmet ko, yung tsinelas ko, pati yung airpods ko nandun sa Candelaria na iwan. So sabi ko kay Mark, pagbalik na lang, baka pagbalik nila madala na lang nila, o kaya kung sakali mang gumaling ako agad makapunta ako doon, isa ko na lang kukuha. At so yun, papahinga muna ako sa bahay. Muli maraming salamat sa pagsuporta sa vlog natin. Sana palagi kayong nandyan, panoorin yung mga vlogs natin, kahit na magiging daily vlogs na lang muna tayo sa ngayon, di muna tayo mga pag-mission, pasensya na. At sana maunawaan nyo, alam ko naman, alam nyo yung sitwasyon natin, kaya di mo tayo mapag-mission, daily vlog muna tayo. Kung ano yung mga kaya nating ipakita, ano dito is subukan ko na ma-vlog. So yan, maraming salamat sa inyong lahat. Ito na lang ko sinasabi, mag-iingat kayo palagi, and God bless.